Breaking news mga kababayan. Ako po, PRRD. Magandang balita ito mga kababayan. Pulong Duterte may pasabog. Tila si PRRD ay makakauwi na. Totoo kaya mga kababayan ko? Magandang balita ito. Kasi sabi ni Pulong Duterte, PRRD, maganda ang kalagayan. Naku po mga kababayan, matataranta na naman ang palasyo dito. Lalong-lalo na sila Trillanes de Lima, sila Hontiveros. Pag narinig na naman ang balita ito, yung balitang makakauwi na si Tatay Digong at si Sara Duterte ay talagang sureball na mananalo sa 2028 at lalo ngayon na mukhang wala pong suporta ang Kongreso sa impeachment ni Sara. Nako mga kababayan, at lalong-lalo na dito sa mga banat ni Donald Trump dito sa ICC. Kaya si Atty. Conti natataranta na. Mga kababayan ko, panoorin po natin, PRRD. Magandang balita ito. Tila totoo kaya na makakauwi na ito ng Davao at dito magbe-birthday. Nako mga kababayan, maganda ito. Panoorin po. May pasabog si Pulong. Na Congressman Paulo Duterte. Kumusta po si Tatay Digong? Okay naman siya, kumakain. Medyo tumaba nga, medyo yun lang nga, yung sa legs niya kasi walang exercise, medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor dyan sa loob. May pag-asa ba tayo na makabalik si Tatay sa ating sarili? Muna itong ginaampo, no? Sa Ginoo. Hinaot. Makabalik pa siya sa Pilipinas. Pero according to him, dari lang siya daw siya mientras si Bangag pang presidente. May mensahe ba siya kung sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga Amerikano? Ang message niya, wala pa nung nandyan na siya na sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Sa mga kababayan naman natin at military, yun sabi niya na kung sa tingin niyo na nasa delikado na ang Pilipino, protect the Filipino and the Philippines. Salamat po. At may iba po tayo sa issue ngayon sa Pilipinas. Mayroon pong isa sa mga AFP na si Colonel Mungaw nag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief at tinagal po siya na yun. Yan, hindi ko yan alam anong proseso na sa AFP niyan. Pero if he is withdrawing his support personally sa presidente ng Pilipinas, it is his right, di ba? Pero when it comes to sa trabaho niya as a military man, hindi ko alam kung anong hakbang ng AFP niya. Pero lahat naman siguro ng tao, gaya nito na. Human rights. Right din yan ng tao kung ayaw niya na yung presidente niya. Kitsabay ka na hagpangat ng presidente. About kay General Popes kung pinasuhan siya ngayon ng No. Sabi ko nga pag sinabi niyong may sinabi kayong masama sa presidente at nasakyan niya ni sino tong bunganga ng presidente, huwag niyo nabanggit pangalan, ayaw ko rin siya makilala. Pag nabanggit ka niyan, tapos darating doon sa tenga ni nila Remulla, diretso ka ng inciting to sedition. Bayad na yan lahat. Huwag na galing yan lahat sa intelligence fund ng Pilipino. Magkanyan ba yan yung tela ng Pangulo kung hindi yan siya malaki allowance niyan? Alaman natin yan. Galing din kami dyan, madam. Kung sa international, kung sa issue ngayon sa Amerika at sa Venezuela, si Maduro ay nasa US na ngayon at ang sabi ng mga kababayan nating Pilipino na sana ang susunod ay Definitely hindi gagawin ng US yan because Bangag is a puppet of the CIA. Alam naman ninyo lahat yan. Linapas na yan ng lahat ng inano lang nila. Kinokontrol lang nila yung Facebook. Kasi yung Facebook is also under the eye of the Central Intelligence Agency of the US. So, kaya isuppress talaga nila yung mga balita na ganyan.
Alam natin yan, alam nyo man yan mga Pilipino, hindi mo kayo bubo. Hindi kagaya ng nakaupo dyan, walang pinag-aralan. Kung alam namin na matagal na po kayo sa politika mula bata pa at hanggang ngayon at kayo po ay hindi lang pang Davao City. Alam namin na kayo po ay pang buong Pilipinas. At ngayon, pinagkatiwalaan po ang mga Duterte sa mga Pilipino sa leadership. At ang tanong namin kung after sa term po ninyo as congressman, maasahan ba namin na tatakbo ka sa national? Maging ako, bodyguard ni Alvin dito sa Hague. I leave it to the Davaoenos, no? My political career started in Davao City, and I give it to the Davaoenos. Kung anong desisyon nila, doon ako. Anong desisyon ng pamilya ko, ng mga anak ko, doon ako. Pero ako personally, mas nindot siguro, mamasol na lang tayo saman. Ayan. Fisherman, occupation, fisherman. Nga Pero- musukol og bangag. Halos ngayon kung sa mga na-interview namin sa mga sa survey sa mga Pilipino lang personally, gusto nila Duterte. Okay lang sa iyo, Gov. Si Kitty na lang, pati si Inday. Pwede na, qualified na si Kitty na lang. Labad sa ulo na. Ayan, mga kababayan ko, mga pasabog ni Pulong Duterte. Nakakagulat po ito, mga kababayan. Ano sinasabi ng mga komento dito? Ito po, mga kababayan ko. Ito pwede maging presidente. Nako, magiging presidente ito. Yari na. Nakakalungkot ang sitwasyon. Sana matigil ng korupsyon para makalaya na ang ating PRRD. May makatapat sana ang sinungaling na tao sa pagsasalita. Halaka. Love you, Tatay Digong. Unfortunately, Philippines has drug addict. Nako po. He paid Mr. Tubig millions in from Filipinos taxpayers money. Wet po. Chuk din. Halaka. Grabe. Duterte lang. Binabaliktad mo ha. Solid Duterte. Ako po, mga kababayan ko. Tatay Digong, mahal na mahal ka namin mga OFW. Lord, good, healthy Tatay Digong, and please bring home, Lord. Ayan, mga kababayan ko. Talagang matindi po mga pasabog na ito. Padayon lang 2028, Duterte pa rin. Ayan po, mga kababayan ko, ang mga pasabog. Kung si Sara Duterte ang manalo sa 2028, malamang makakauwi si Tatay Digong at dito mag-birthday sa Davao. Di ba, mga kababayan ko? Anong masasabi nyo dito? Di ba? Ito po, si Pulong Duterte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Good and midag, Alvin. Okay lang ko. Parimidag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of i-contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Kabalo ka, Bin. Kanang lisod, no? Kanang kabalo ka man ng kalaban. I-twist gyud nila ang storya permi. Kaya ang ilang utok ang masunod. Ya, puro baya na mga pagkabalo na ka. So kami, Bisaya mi, ako Davaoenyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapok, ug pangutan-on mig okay rami. Okay ra man gid mi permi. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay, nga bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi, okay ra gihapon. Kay mo may gihatag sa Ginoo. Mo na kuan diha nga dalimang kag sultiyon nako nga, namayat na siya. Tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kabulo kayo sa isultihan ng mga ugok. Musulti mo na sila, unta diha na siya matay. Karon musulti ko, okay ra siya. O sa isultihan, itwist na po nila nga, okay ra. Alay musulti ko, okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Di ba? Alam nga na nisuka nagdugo diha sulod, sultiyon na ko, okay, dili siya okay. Isulti na ko siya, nisuka dugo. Di man ipay mong tanan.
Ginoo ko ninyo. Ay, magtuwa ng mga troll nila kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa 4 na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, ano masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na ko di. Sama sa akong gisulti, kami mga tabuin niyo, di may kutomon o way suporta ng national government. Di may mga matay. Diba? Pahinoon mi, o sa, dawaton, parehatong sulti sa kuha. Ingnan nas pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. Kung sa may proyekto na to, anak? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to, anak. Mag-storya-storya sila, opera sila 1 billion, sila labot na to, anak nila. Nga nila po storya, wag po sila gisulti pangalan. Diba? Para unsa? Para relevant mundo ha. Storya hitagabok ay. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst, ik heb honger, het spijt me. Dank u wel. Maraming salamat, Congressman Pulong. Ayan, mga kababayan ko. Talagang lumalaban pa rin si Tatay Digong doon. At kung talagang si PRRD ay makauwi at si Sara Duterte ay maging presidente, uuwi na talaga ito. At talagang ito ay magbe-birthday dito sa Davao. Stay safe kung Pulong, laban lang kung may God protect you. True po. God bless po kung Pulong, stay safe po Sir Alvin also. Ayan mga kababayan ko. Ayan yung balita kasi mga kababayan na itong dalawang Remulla brothers ay sinuhulan daw di umano ng 1 hanggang 2 bilyon ay wala pong naniniwala. At parang ito ay isang kwentong kutsero at barbero. Garantisado mga kababayan. Kaya ang dami pong nagre-react na tila ito ay isang kunwaring may sumuhol pero wala naman. Hindi nila hinuli ito kasi bribe na ito mga kababayan, di ba? So kayo na po ang humusga. This is The Wonders Philippines. At kung umabot kayo sa bidyong ito, ay maaaring i-komento ang inyong reaction. Sabihin nyo kung anong lugar kayo at mare-replyan ko kayo at ma-shoutout ko kayo. Okay? Salamat po. Salamat po sa suporta.